Noong unang panahon, sa masiglang lungsod ng New York, may isang batang bayani na nagngangalang Pete Parker, ngunit kilala siya ng lahat bilang Spider-Boy. Sa araw, si Pete ay isang ordinaryong estudyante, nilalampasan ang mga pagsubok at hamon ng buhay eskwelahan. Ngunit kapag tinawag ng tungkulin, isinusuksok niya ang kanyang pulang asul na kasuotan at nagiging pinakamaasahang tagapagbantay ng lungsod. Isang maulan na hapon, ang kalangitan sa itaas ng New York ay natakpan ng madilim na mga ulap, at ang tunog ng kulog ay umaalingaw-ngaw sa mga lansangan ng lungsod. Ang walang humpay na ulan ay tumatama sa mga bintana, at ang mga tao ay nagmamadaling maghanap ng masisilungan. Si Spider-Boy, na nakaupo sa ibabaw ng isang matayog na gusali, ay binabantayan ang lungsod gamit ang kanyang matalim na mga mata, laging handang tumugon sa anumang kapahamakan. Biglang napansin niya ang makapal na usok na tumataas mula sa isang residential building na nasusunog. Agad siyang alerto, alam niyang may mga buhay na nanganganib. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Spider-Boy, at gamit ang isang pitik ng kanyang pulso, inilunsad niya ang sarili mula sa gusali. Ang kanyang mga web shooters ay nagdala sa kanya sa ere. Naglilipat-lipat sa pagitan ng mga matataas na gusali, habang siya ay mabilis na papunta sa lugar ng sunog. Pagdating niya doon, nakita niya ang apoy na nilalamon ang mga upper floors ng gusali, at ang mga desperadong sigaw ng tulong ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa loob ng nasusunog na gusali, naghari ang kaguluhan. Ang usok ay umaalpas sa mga bintana, at ang mga residente ay nahihirapan tumakas. Hindi nag-aksaya ng oras si Spider-Boy. Inakyat niya ang gilid ng gusali gamit ang kanyang kahangahangang liksi. Nakita niya sa isang bintana ang isang takot na pamilya na natrap. Sa mabilis na kilos, binasag niya ang bintana at kinabayan ang pamilya palabas. Tinitiyak ang kanilang ligtas na pagbaba hanggang sa lupa. Ngunit hindi pa tapos ang gawain. Muling pumasok si Spider-Boy sa apoy, iniiwasan ang bumabagsak na mga debris at naglalakad sa makapal na usok. Ang kanyang matatalim na pandama ay tumulong sa kanya na matagpuan ang isang mag-asawang matanda na natrap sa taas na palapag. Ang apoy ay mapanganib na malapit, ngunit hindi na tinagsipit sa kanyang determinasyon. Binalot niya sila sa isang protektibong cocoon ng web at dahan-dahang ibinaba sa kaligtasan. Habang patuloy na umaapoy, gumawa ng huling matapang na pag-rescue si Spider-Boy. Natagpuan niya ang isang kabataan na nawala ng malay dahil sa usok, walang malay sa sahig. Ang istruktura ng gusali ay hindi na matatag at nauubos na ang oras. Sa hindi pangkaraniwang lakas, binuhat ni Pete ang lalaki sa kanyang balikat at tumalon palabas ng bintana, lumilipat sa kaligtasan sa sandaling bumagsak ang kisame sa likuran nila. Sa labas, ang mga bumbero ay patuloy na nilalabanan ang apoy at ang mga manonood ay palakpak para sa kanilang bayani. Si Spider-Boy, na laging mapagkumbaba, ay nagbigay ng isang nakakapagpalubag na tango bago mabilis na mawala sa skyline ng lungsod. Bumagsak ang gabi sa New York, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang mga bituin. Si Spider-Boy ay nakaupo sa mataas na rooftop, nakatingin sa lungsod na mahal niya at pinoprotektahan. Ang ulan ay humupa na sa banayad na ambon, at naramdaman ni Pete ang malalim na kasiyahan. Bilang parehong ordinaryong estudyante at tagapagbantay ng lungsod, tinanggap niya ang dalawang papel na may buong puso. At kaya, natapos ang isa pang araw na ginagarantiyahan ni Spider-Boy ang kaligtasan ng New York. Ang mga residente ay mahimbing na natulog. Alam na ang kanilang kaibigang kapitbahay na si Spider-Boy ay laging nagbabantay. Handang kumilos anumang oras na kinakailangan.